Ah, mga pintuan pala yan, boss, no? Kasya? Ay, kasya na. Familiar kayo sa akin, sir. Saan mo ko nakikita, ma'am? Sige, ma'am. Sir, thank you po. Wait lang, sir. Antay lang namin yung payment. So good morning mga paps, another day, another biyahe series na naman. So, time check mga paps, it's already 11:27. Super late na tayong bumiyahe ngayong araw mga paps, kasi may mga ginawa tayo kanina. So naisip ko lang na bumiyahe ngayong araw kasi wala naman akong gagawin. Tsaka kung mapapansin nyo mga paps, mag-isa lang tayo ngayon. Wala si Master Patoy, tsaka si Kalitot. Kasi mga paps, kaya naisipan ko rin bumiyahe, no? Medyo nakakabagot sa loob ng bahay, di ba? Alam mo, di ako sanay na wala akong ginagawa araw-araw. So, naisip ko na bumiyahe na lang kaysa nakatunga nga ako sa loob ng bahay, di ba? Kahit makakuha tayo pang ulam natin mamayang gabi. Same time mga paps, ito kasing sasakyan, bihira ko na lang rin to nagagamit. Kaya sayang naman yung ating binabayad na amortization dito. Kasi hindi naman natin to kinash, wala tayong pang cash. So nasasayang. So naisip ko, kaysa nakatenga lang tayo sa bahay, di bumiyahe na lang tayo. Kahit papaano, kumita tayo ng gross, kahit mga 800 to 1,000. For sure, meron na akong maliwanag na 500 pesos dyan. At isa pa mga paps, pag natataon talaga na wala akong ginagawa, bumabiyahe ako. Para naman di masaya yung araw natin, no? Para maging productive tayo araw-araw. Kasi ang hirap din kasi nung nasa loob lang ng bahay. Parang nakakulong ako pagka ganun naiisip ko Tsaka isa rin to sa mga rason mga paps kung bakit ako nag-apply din noon sa Lalamove. Or bumalik pala, mali, hindi pala nag-apply. So nag-apply kasi ako dati para kumita talaga ng paldo-paldo talaga, di ba? So this time naman, bukod sa maging productive yung araw natin, at the same time kumikita tayo. Yun yung sinasabi ko dati mga paps na kapag meron kang sasakyan, di mo naman nagagamit, tapos may negosyo ka, pwede mong gawing sideline, no? Huwag ka lang mag-expect ng sobrang laking kita. Kung gusto mo ng sobrang laking kita, syempre kailangan tutukan mo siya, kumbaga mag full time ka. Pero sa part ko, since lang naman tayo, pasundot-sundot lang, okay na sa atin yung kumita tayo ng makalibre man lang tayo ng ulam, di ba? At least kahit papaano, makalibre man lang tayo, makabawas tayo sa expenses natin. So yun nga mga paps, actually on the way na ako sa aking first booking. So ayan siya mga paps. So ang layo lang sa atin is 3 kilometers. So within 10 minutes andun na daw tayo mga paps sa ating pick up location. So sige mga paps, update ko lang kayo mamaya para makita nyo kung ano yung isasakay natin. Mga pintuan pala yan, boss, no? Kasya? Ay, kasya na. Pero usually L3 ang nagpipick up dito. Innova din. O kasi yung 600 kg pang Innova talaga. Para safe. Okay na yan? Okay. 2 piraso lang naman yan, boss, di ba? Hindi na ito. Magbabayad pa yata. Sige, antayin ko na lang. So yan mga paps, makikita nyo mga pinto, di ba? Kung ano-ano sinasakay dito sa sakyan natin. Libangan lang. Oo, libangan lang natin mag-vlog, boss. Medyo may kita naman na. Baka parang libre ako ng nun, diesel. Hindi, tsaka hindi na ako full time ngayon, bihira na lang. Ito lang, boss. So shoutout dito sa Strong Windows. Ayan, pag gusto niyo ng mga pintuan dyan mga boss, ayan, PM nyo lang sila, meron silang Facebook page. Hindi ko alam kung pang CR to o ang laki naman pang CR nito. Plate number mo, sir. Sige po, sarado ko na ma'am. Wait lang po. Sige po. Familiar kayo sa akin, sir. Saan mo ko nakikita ma'am? Sige ma'am. Sir, thank you po. Wait lang, sir. Antay lang namin yung payment
Wala bang bayad? May ano to ma'am? DR? Po? DR? Yes po. Okay, sige. Salamat. So yun mga paps, time check. So 11:53 na pick up na rin natin yung booking natin dito sa may Project 7. So on the way na tayo sa may Payatas. So ang layo niya lang sa atin is 13 kilometers. So mga 30 to 40 minutes andun na tayo mga paps. So nakakatawa lang mga paps, no. Natutuwa ako sa mga ganitong booking kasi tama po talaga yung kanilang binubuking. Kasi imagine kung nakita nyo sa ating video, pintuan siya na mahaba pero nakabook siya sa 600 kg. Pero kung tutusin, hindi naman talaga siya 600 kilos mga paps, di ba? So yan yung sinasabi ko na hindi lang nakabase ang booking sa bigat, sa dimension din. Ibig sabihin sa sukat mga paps. Imagine ito naman na hindi kakasya sa 200 kg. Kasi wala naman 200 kilos to. Although wala siya sa 200 kilos mga paps, hindi siya kasya sa 200 kg na booking. Kahit sa 300 kg mga paps, hindi ito kakasya dun sa mga vehicle type natin na na 300 kg. Hindi siya kakasya kasi nga mahaba siya. So kaya natutuwa ako mga paps kasi yung mga ganitong client, no, mas naiintindihan nila kung paano yung tamang booking. Kumbaga hindi nagkakaproblema sa dulo. Kasi imagine, 'di ba? Ilang beses ko na rin may na-vlog na nga ako 'di ba, na wala namang 600 kg. Binook nila sa 600 kg, pero yung item nila paps motor. Isipin mo, isasakay sa Innova mo motor? 'Di ba hindi naman kasya? So, wala lang, masaya lang ako kasi magaling yung mga ganito nagbo-booking. Tama, hindi pala bukod sa magaling sila, tama yung kanilang practice sa pag-booking. Ibig sabihin, sinusunod nila yung mga policy nila, alam mo. No, kasi meron talaga na mga client na minsan di maiwasan. Sige, let's say nagtitipid sila. Pero yun nga lang, apektado naman tayo mga lalamove driver. No, so sa mga nanonood nating mga customer diyan, no, mga madalas mag-book kay Lalamove, sana po unawain niyo rin kami mga driver, no, kasi meron lang rin po kaming sinusunod na policy kapag kasi minsan nagkakaroon ng diskusyonan pagdating sa pick up. Kesyo 600 kg lang binuko, L3 naman yung L3 naman yung pumupunta. Kesyo ganyan. Yes, naiintindihan naman natin yan mga paps. Pero sana i-consider din ng mga customer natin yung tamang pag-booking kay Lalamove. Tsaka nabanggit ko nga kayo ng mga paps, di ba? Mag-isa lang tayo bumiyahe ngayon kasi si Master Patoy binabiyahe na yung ating isang unit, yung Mirage natin. Pero sa TNBS siya bumabiyahe, Grab tsaka InDrive. So first day niya kahapon So sabi niya marunong naman na daw siya. Kasi si Master Patoy mga paps, first time lang yan maging driver. So buo naman loob niya. Kasi yun naman sabi ko yun naman yung pananaw ko kapag gusto mong matuto mag-drive ng sasakyan. Dapat buo yung bedlock mo. Dapat buo yung loob mo. Kasi kahit anong galing mo dyan, kung kabado ka naman sa daan, baliwala rin galing mo, di ba? Di ba mga paps? Totoo yan. So pwede nyo i-share mga paps kung ano yung... Kasi nung napansin ko kay Master Patoy mga paps, nung mga una-unang biyahe namin, ramdam ko na na medyo kinakabahan siya. Kahit naman ako, di ko pagkakaila, no? Nung first time ko mag-drive, kinakabahan din ako syempre. Although motorista kami parehas, ang advantage, although motorista kami parehas, nakakaba pa rin. Syempre, iba din dala mo, hindi naman ng motor Baga mas malaki. Tsaka di mo magagawa yung mga singit-singit mo sa motor dito. So yan, sige nga mga paps, comment nyo yung yung first experience nyo na makapag-drive ng sasakyan. Kasi ako talaga, kabado talaga ako, kabado 20 ako nun mga paps. Tapos lalo na nung unang biyahe ko nun sa TNBS, syempre ibang tao na yung sakay ko Kumbaga, nakakahiya kung ma-aksidente kayo, kahit nga makasagi lang konti, nakakahiya na, di ba? Kasi nga ibang tao na yung sakay mo, tapos first passenger mo pa sa TNBS. So kahapon, nang ginawa ko kay Master Patoy, binigyan ko siya ng free day. Ibig sabihin, walang boundary yun. Kumbaga, pina-experience ko sa kanya yung may sakay na ibang tao. Kasi na-experience niya na yung ako sakay niya. Yan. Actually, ako pa lang nasasakay niya. Tsaka yung isang pinsan niya. Pero kung ibang tao, wala pa. Kaya sabi ko, sige Toy, ganito.
try mong bumiyahe bukas libre, walang bayad, para lang makuha mo yung yung pakiramdam mo na meron ka ng sakay na iba. Kumbaga, ibang tao na yung sakay mo. Kung ano bang pakiramdam mo, kakabahan ka ba? Pero for sure kakabahan yun. So nung kagabi, nung after niyang bumiyahe, so 2 hours, naka 700 plus daw siya, di ba, all goods. Tapos dito lang siya muna sa Quezon City. So ang naman niya, syempre nakakaba daw nung una. Pero lately, nung na daw, medyo nawala na daw yung kaba niya. Kaya all goods din, di ba? Sabi ko sa kanya, once na masanay ka na dyan, tuloy-tuloy na yan. Baka yung binahe mo ngayon, matuwa ka na. Baka di ka na magpahinga. Siyempre, ilan naman advice ko sa kanya, kahit medyo malaki yung kitain niya, wag sana siyang mawalan ng oras para naman sa pagpapahinga, di ba? Kasi laki nga ng kinikita mo, magkasakit ka naman, di bali wala rin, may panggagamot mo lang, pang hospital mo lang. So importante, di lang kay Master Patoy, sa lahat ng TNVS driver tsaka Lalamove driver, no, wag naman natin masyado yun yung katawan natin, laspagin. Siyempre meron pa rin tayong pamilyang uwian, no? Lalo na bata pa kami nila Master Patoy, 30 plus pa lang kami, wala pa kaming 35. Sabi ko lang sa kanya, pag kumita ka ng mga 3,000 sa isang araw na gross, 2,500 nga pwede na 2,500 to 3,000, okay na yan. Pag ma-maintain mo lang yun araw-araw na ganun, pahinga ka 2 araw, isang araw sa isang linggo, pwede na. Kaysa yung yung magbabad ka sa kalye, hirap. 12 to 13 hours, naku, naranasan ko yan. Medyo iba yung pakiramdam pagbaba mo ng sasakyan, para kang lutang. Tama mga paps, sa mga naka-experience niyan, para tayong lutang, di ba? 12 hanggang 13 oras kang nasa loob ng sasakyan, para kang lutang paglabas mo. Kaya yun lang advice ko sa kanya. Magpahinga. Wag mawala ng oras para magpahinga. Kasi napaka-importante yan sa ating mga driver. So yun lang mga paps, bali update ko na lang kay mamaya kapag na-drop na natin tong item na to. So yun mga paps, time check, it's already 12:27. So ayan hindi sumasagot kanina pa yung ating drop off. Ito yung isa sa mga nakaka-stress. Pero wala tayong magawa kundi mag-antay mga paps. So kayo na ko pa siya tinatawagan, mga 10 minutes bago ako makarating dito, hindi siya sumasagot. So di ko alam kung bakit. Kinontak ko na rin yung pick up, sabi ko baka meron silang ibang way para kontakin yung drop off. Wala daw, ito lang rin daw yung number. So hanggang ngayon nag-aantay tayo. Ayan, sakay pa natin. So based dito sa address, ayan yung 32. So wala siyang doorbell, kaya na pa ako tawag ng tawag sa loob, wala rin sumasagot, no? So medyo nakakaselan na naman ako sa ganito. Kaya sa mga bagong Lalamove driver dyan, i-ready nyo yung blood pressure nyo. So kailangan di kayo high blood dito sa trabaho natin na to mga paps. Kala ko sir naliligaw na po ako kasi hindi rin sumasagot si ma'am Tulak ko na lang sir Oo, kaya mo naman yun sir. Opo. Ano yun sir, sa loob ng bahay nyo dyan? Tara, tulungan ko kayo dyan sa may... Oo nga sir, may aso, baka agatin ako. So yun mga paps, finally sumagot din, pero hindi naman ganun katagal. Siguro mga 15 minutes lang tayo nag-antay. So all goods na rin. Kala ko naliligaw ako, yung pala sa pinakadulo sila. Buti na lang may aso, tahol ng tahol. Narinig siguro, binuksan yung pinto. So sakto, biglang bungad ba naman sa akin mga paps. Kay Ma'am Juby po, pagtingin ko sa app, sakto kay Ma'am Juby nga. So medyo abang-abang na tayo ng booking mga paps, kasi nakakapag-arrive naman na tayo, pwede na tayo kumuha ng panibagong booking. So okay din no, kung 400 plus kung dito lang rin naman sa Quezon City, malapitan lang, pwede na. Pero kung
Pero maaga pa naman, pwede pa ako kumuha ng pabulakan. Ayoko ng pa south, gusto ko pa north lang. Tapos expressway para mabilis lang rin tayo makauwi. So yun mga paps, time check 12:36. Nababa na natin yung item. Grabe init sa labas. So abang-abang tayo ng booking mamaya. Abang-abang tayo ng booking mga paps. So kanina meron sana akong booking na kukunin dito na sa Bayaras pa Santa Maria na Lala Ride. Kasi kung mapapansin nyo, wala kasi Master Patoy. Pwede sana tayong mag Lala Ride. Sayang, so 900 plus yun. Yun nga yung target ko. Ay, nakalimutan ko pa yung ni sir. Okay na sir. Ito lang po yung delivery fee. Delivery fee. Yung resibo. Sige sir, salamat po So yun, makakalimutan pa natin yung delivery, yung DR nila mga paps. Tsaka 500 pala binigay mga paps. So 474 lang yung kanilang fare. So binigyan tayo 500, may tip tayo na 26 pesos. So all goods na rin yan mga paps. So yun nga, mabalik ako sa Santa Maria. So hindi pala ako pwede mag pick up ng Lala Ride. Kahit malapit na ako dun sa drop off. Halos na lang yung 5 minuto. Hindi ko pa rin siya pwedeng i-pick up. No, kasi hindi ko pa, siguro dahil di pa natin na-drop off, kaya hindi natin makuha yung Lala Ride. So sinubukan ko lang naman, lamang naman yung alam ko na hindi siya makukuha, pero sinubukan lang natin. Kasi mga paps, update ko na lang kayo kapag may nakuha na tayong booking. So time check mga paps, 12:44 in the afternoon, nakakuha tayo ng book. So ayan siya, mapapansin nyo, Lala Ride yan mga paps. Dito lang rin yan banda, papunta lang ng Evergotesco. So natawagan din natin, so mga 10 minutes 8 minutes lang pala, andun na tayo. 1.8 kilometers yun sa pick up natin. So ngayon tayo ulit nakapagsakay ng tao mga paps. Tapos tinawagan ko lalaki pa. Diyos ko day. Pero mukhang all goods lang naman. We're always ready sa kung ano pang pwede mangyari. So si mga paps, update ko na lang kayo. Thank you po. Thank you kuya. Ingat po kayo. So yun mga paps, time check, it's already 1:22. So sobrang liwanag. Nababa na natin sila. Daldal lang ni sir. Nakakatawa kausap. Mga bata pa lang, may mga negosyo na rin. May resort daw siya sa Zambales. So dito tayo ngayon mga paps sa Ever. So try natin maghanap ng booking dito. Bagong silangan ulit to. To San Roque naman. So kunin kaya natin to? Sige, kunin na natin. So yung mga paps, update ko na lang kayo kapag nakakuha tayo ng booking, hindi napunta sa atin yung sa pa San Roque. So yan, time check mga paps, it's already 1:52 at nandito na tayo sa bahay. Kasi kung papansin yung mga paps sa Ever na yung ating last drop off, nag-rolling na ako pa Commonwealth. So pauwi dito kasi nasa around lang naman ako, Quezon City Memorial Circle. So wala akong nakuha. Tapos nakaramdam pa tayo ng gutom. So umuwi na lang tayo. Kasi mga paps, actually naman 'di ba kanina sabi ko naman mga paps, may pinuntahan lang ako tapos parang ang aga pa, ayoko rin magstay sa bahay kaya sinunutan lang natin. So kahit pa paano naman no, sa loob ng 3 hours lang ata naka booking tayo, 'di ba? Ang kinita natin siguro nasa 600 plus to, 600 plus. Tapos may mga tip pa tayo nakuha. Let's say 700 pesos yung naging kita natin. Tapos yung 200 sa diesel na lang natin. Kasi lalapit lang naman no? From Muñoz to Commonwealth sa Payatas lang. Then from Payatas to Ever lang naman.
So okay na din, di ba? Kahit pa paano, kung sideline ka lang naman, pang ulam pwede na, di ba? Kasi sinabayan lang naman natin yung lakad natin kanina. Kasi yun pala, hindi ko pa nababanggit, no? Meron tayong business. So ayan siya. Bumibili ako ng mga ginto, mapa-scrap, mapa-gold. Mapa-scrap, mapa-gold. Mapa-scrap or buo, ibig sabihin yung maayos na item na jewelry nyo, bumibili po tayo niyan. At the same time, bumibili tayo ng silver tsaka platinum. Tapos pwede rin yung papel dahensya, ibig sabihin yung mga yung mga nakasangla na wala nang planong tubusin. Binibili rin po natin yan mga paps. Pakita ko na lang rin sa inyo na bago tayo bumiyahe kanina, ito po yung gamit natin dyan mga paps. Dito lahat ng ating bala sa pagbili ng mga alahas. So yan, meron din tayong pang test. Ayan siya. So dito ko tinabi kanina yung ating biniling alahas. Inano ko lang siya inipit ko lang sa sa tawag dito sa tissue. So di ko pa makita. Ayan. So ito siya mga paps. Yan, napakita ko lang sa inyo. Ayan, bumibili po tayo ng ganyan mga paps. Ayan, Sing Sing lower carat to mga paps. 10 carat lang yan binili natin. Ito naman mukhang lang yan, mukhang silver. No, pero hindi silver yan, white gold yan mga paps. Ayan, kung makikita nyo lang. Pakita ko nga. Ayan mga paps. White gold yan, no? So okay din yung profit dito sa gold business. Actually hindi ko lang isa to sa pinagkaabalahan ko noon last year, kaya nag-stop ako bumiyahe kay Lalamove. Kumbaga finokus ko to. So nakita ko ng potential, kaya plano ko by July. Actually nakaplano pala talaga, by July mag-open yung aking shop dito sa lugar namin, dito sa May Diliman, no? So kung meron kayong mga gold dyan, mga papi, tsaka mga silver, basta ipopost ko na lang, bumibili po tayo niyan. Pwede nyo akong through email lang kasi ako makokonekta dito sa YouTube. So try ko na lang rin ilagay yung yung personal number ko. Okay, sorry, yung business number ko or yung Viber ko para makontak nyo ako. Baka mamaya may mga subscriber tayo na willing magbenta ng mga gold or silver nila mga paps, na taga rito rin sa Quezon City. Although marami naman sa Manila bumibili, so ang difference ko lang naman sa Manila is around 100 pesos lang naman per gram. So instead na pumunta ka pa ron, sa akin mo na lang ibenta, ha? Ako na lang yung magbebenta doon para sa'yo. So good as cash naman yan mga paps. Kumbaga pag binenta mo sa akin to, cash yan. Kung gusto niyo ng bank, pwede din through bank. So ito yung isa sa mga dahilan kanina kung bakit late ako na kabiyahe. Wala naman talaga akong planong bumiyahe mga paps. Kumbaga sinabay ko na lang, sayang di ba? Kumbaga nasa labas na lang rin ako. Di kinuha ko na yung booking kanina, Pamuños, kasi nag-check lang ako inon ko lang yung apps ko. Uy, Project 7, pinag-pick upan ko nito, malapit lang. Doon lang rin banda, sa likod lang ng SM North. So kinuha na rin natin mga paps. So binenas pa tayo kasi mula dun sa pinag-drop pa natin, nakakuha pa tayo ng pa-ever kahit pa paano, 200 plus din yan, tapos no commission pa. Kasi ngayon mga paps, ang Lala Ride no commission po yan. Dahil yan sa sa crisis. Actually kahit naman walang crisis, kasi dati bobiyaya ko kay Lala Ride 2% lang. So pwedeng pwede na, kaya swertihan din sa booking dito. Kanina nga lang sayang kasi makukuha ko sana yung Papayatas sa Santa Maria. Kukunin ko talaga yung mga paps kasi napaka-smooth lang naman ang papunta dyan. Since nasa Commonwealth na ako, dyan na ako dadaan sa San Jose, tas pa Santa Maria na, di ba? Tas abang na lang tayo ng booking pabalik. So mas okay sana yung kinita rin natin sa Lalamove. Mas okay sana yung kikitain natin sa Lalamove, tapos nakabili pa tayo ng jewelry, di ba? Yun lang mga paps. Basta ang kinita lang natin ngayong araw is 500, malinis yan. Di na masama, no? Para sa mga nasa-sideline lang. Kaysa tumunga nga ka sa bahay niyo, di ba? Wala ka namang babagsak na 500 dyan sa bahay niyo kung di ka gagalaw, di ba? At least kahit papaano, sa maikling oras meron tayong 500 pesos na malinis. O di mamaya, di masarap ulam namin, di kami magsasardinas. So yun lang mga paps, I think this is it, pansit na naman ang ating for today's video. At syempre
Huwag nyo rin kalimutan dyan, meron tayong naka-affiliate na tayo sa mga shop. Yan, kung makikita nyo, hindi ko alam kung dito sa side na to o dito sa side na to, click nyo lang yan. Meron tayong mga binibenta dyan ng mga trusted na shop sa Lazada or Shopee. Makikita nyo dyan sa video natin, click nyo lang yan. So ang nilagay ko dyan, mga simple pa lang sa ngayon, wipes lang. Tsaka ito, kung makikita nyo sa mga vlogger dyan na naghahanap ng ganito, tinatanong kasi may mga nagko-comment kung saan ko daw binili to, yan yung makikita yan. Tsaka syempre yung action cam natin, ayan din, nandiyan din po yan, yung DJI action cam. So makikita nyo dyan, mga trusted dyan ng mga nagbebenta ng mga item. So yun lang mga paps, no? Sana wag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload natin ng mga videos. So wala na rin ako sasabihin iba pa mga paps, sa muli na lang natin pagkikita. Beep beep sa inyo, paalam!